Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay January 15, 2024. So Monday at medyo maganda yung galaw ng market natin. So verde ulit yung mga blue chips natin. At yun nga, papunta na tayo dito sa 6,700, no? Medyo malapit na natin mabasag. So 6,680.45 yung closing ng market natin. Tapos medyo maganda ulit yung galaw po ng ating mga blue chips. So sa mga winners natin, si X yung malaki. So more than 30% yung ginalaw ng price action niya. Pero karamihan ng mga gumalaw, nagberde dito sa listahan natin is mga blue chips. So mga blue chips po yung gumagalaw kasi nga maganda yung galaw ng ating index. So nag-gain tayo ng 0.56%. Meron tayo na net foreign sell, negative 244.01 million, pero mukhang galing to kay kay 7-Eleven natin yung may-ari ni 7-Eleven. So meron siyang black sale yata kanina na negative 600 million yung nakita natin. Okay, so mukhang okay pa rin yung accumulation na foreigners sa majority ng ating mga individual na blue chips na stocks. Okay, so yun po yung galawan natin for today. So nauna dahil dyan blue chips, yung nauna dito sa listahan natin si Globe. Pinag-usapan po siya, nag-up siya ng 4.56%, pero net foreign sale siya, negative 46.48 million dahil kay GCash po ulit yan. So second half na lang daw ng 2024, possible na mag-list sa market si GCash. So yun yung alam natin na pinaka-catalyst ni Globe. Tapos si dito, nag-loss siya negative 1.15% and so nagpahinga muna doon sa malakas na galawan natin last Friday. So meron siyang negative 174K net foreign sale. Converge, ayan. So yung dalawa, Converge, saka ASEN, yung dalawang kulelat na blue chips natin is gumagalaw naman siya. So, okay ulit. Meron siyang up move na 1.82%. So, nag-gain po itong si Converge. Pero net foreign sell naman siya ng negative 7.35 million. Ito, merong net foreign buy. So, sinama natin si APX sa listahan natin. So, nakapu siya ng 3.82%. So, bumabalik na siya sa trend niya. Tingnan natin. Nag-triple top na siya eh. So, medyo nag-pull back last time. So, meron siyang 35.67 million na net foreign buy. Ayan. So, may nagtutulak kay APX. Mukhang gustong i-break yung yung pinaka-resistance natin. SUP, very controversial pa rin siya. 0% naman for today. Meron siya negative 2.24 million net foreign sell dahil sa mga usapin pa rin doon sa NGCP. Ayan, so nadadrag natin to si SCP natin. Tapos ABS-CBN, and di natin pinapansin, last time, nakarangkada na pala yung price niya. So nag-up siya ulit ng 5.43%. Outside of the blues, so ABS-CBN yung medyo maganda yung galawan niya. Ayan. So napansin mo din ba nung umarangkada si ABS-CBN natin? Ayan. So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating video is for education purposes lang po to. So wag mo gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang para updated ka dito sa trending stocks review or kung gusto mo, join ka dito sa trading community. So, si To Trade Asia natin is, ayan, piniprepare na yung mga videos na gagawin natin later on para sa Maya application. So, may partnership si To Trade Asia at saka si Maya kasi. Okay? So, check mo na lang po yung mga post natin, trending stocks, yung ating company reviews, yung ating sample trades, basic indicators, yung ating mga risk management, plus yung ating PSE stock market studies, crypto. Follow mo lang ako dito sa Palawi Trader Crypto ko to. So after nung announcement ng Bitcoin ETFs natin, nag-pullback ng konti na yung mga cryptos natin. So follow mo lang ako dito. Malay mo, mabuhay yung later in games natin. Sa mga social media, Facebook account, follow mo na lang po ako dito para updated ka sa mga posts natin. Or dito sa ating pinaka-Facebook page, pili ka na lang po sa kanila. Pwede sa articles natin sa local market, sa US, at saka dito sa cryptos. And then, money earners is yung mga learnings natin. So, earnings, ayan. So, pwede mo makita yung mga side hustles na ginagawa natin dito. So, check natin yung summary ng market natin. Ayan, medyo late naglabas si Philippine Stock Exchange natin. Nakapost ko lang. So meron tayong net foreign sell na 244 million pero yun nga sabi natin
proceeds ng sale yata to ni 7-Eleven natin. Turnover value is 5.82 billion. So, berte lahat ng blue chips siya rather. Main indices natin, berte lahat siya. Mining and oil, nauna siya 1.35% kasi yung dalawa, si DMC at saka si SCC, or rather SCC, medyo markada. So, pangalawa sa maganda sa galawan sa blue chip si SCC natin. So, siya yung nauna. Tapos services, ang alam ko dito si ICT. Ayan, pumitik din si ICT. Ayan. So, good luck sa mga blue chip holders. Mukhang nasa inyo muna yung direction ng market natin. Yung mga small caps, medyo ayaw pa. Ito si Araneta, umakit pala, 4%. And Megawide Construction said a ruling by construction resulted in Araneta to pay roughly 180 million following a contract dispute. Pero si umakyat, no? Si Ara ng 4%. Globe, ayan. So Globe Telecom recorded 5.45 billion spam and scam messages blocked its network. Expects to complete user validation to eliminate scam-related messages by year-end. Pero yun nga, pinaka-catalyst natin is yung GCash. Alam ko meron dito sa post natin. Ito yung mga binili ng foreigners, banks, BDO, BPI, Metrobank, ASEN, AP, FGen, ANI, CNPF, AC. Ayan, lumalaban si AC, no? AGI, APO, Ali, DMW, ATI, ICT Mac, Home, Pure Gold, APX, at Nickel. So ito naman po yung mga binenta, si MER, SGP, TNL, FB, Green, IMI, AB, Erits, Globe, Tel, Converge, at saka si SEB. So recap natin kanina. For the first week of 2024, large cap names have been leading the way for our local stock market. So mga big caps. San Miguel, laki 17%. Metrobank, 10%. Jollibee, 5%. JTCAP, 4%. And then ICT is 1.7%. ACI, owned by billionaire George Araneta, is mandated to settle more than half of the damages claimed by Megawide. Ayan. So panalo si Megawide sa kaso. Pero si Araneta yung umakit yung price action niya po kanina. Okay? Ayala Corporation led by Jaime Sobel Ayala is keen on transferring another infrastructure project to former Senate President Manny Villar as part of the investment from government-regulated businesses. Ito yung pinaka-catalyst natin kay Globe. GCash plans to do its IPO by the second half of 2024 as the firm awaits more favorable market conditions. Ayan, so nag-aantay siya ng good vibes sa market. Pero mukhang maganda na ngayon na pumasok siya kasi pataas yung karamihan ng mga blue chips, may mga foreign investors. So Cebu Pacific recognized by airline ratings as one of the safest budget airlines in the world. ICT to, no? Razon's 25-year-old Iloilo Port bid advances as ICTSI clears PPA review. AC earnings seen to grow 17%, grow 8.3% last year. So, ang ganda ng earnings ni AC. So, bloopers lang yung pampasira ng galaw niya yung investor na lumabas. So, anyway, kasama yan. Globe has good value versus peer and industry. Profit margins decrease since 2022. Earnings seem to decline. Okay, so pababa pala yung earnings niya. Metrobank reports is higher net income up 36% to 38.8 billion. And so kumita siya sa first 9 months. Lender says it sees strong loan demand, boosting income. Ayan, so yun po yung catalyst niya. Kaya uma-advance. ICT, South Africa's selection of Filipino billionaire Razon firm as partner to service of Saharan Africa's biggest container port is being questioned by losing bidders. Ayan. Picor, Shell PH, PNX sa mga oil. Asian petrochemical industry is likely heading for a better 2024. Hindi gumagalaw yung yung mga oils natin. SMPH, earnings were up 35.6% last year, so okay. SPNEC says it may complete Terra Solar project in 2027. JTCAP, best index performer for 2023. Nag-up siya ng 35.63%. Each automobile unit, Toyota Philippines increase yung kanilang market share. SMPH, okay yan.
MPI interested in AC Block and LRMC. So ito yung kanina doon sa unahan. Dito, earmarks up to 30 billion for its network rollout and other capex this year. ICT, PAL, House Deputy Speaker Rat Recto was sworn in the new Secretary of Finance, replacing former Benjamin Jokno in a move that's seemingly in the works for quite some time. Wilcon Depot opens its 91st store in Morong Rizal. Ayan, so yan yata yung nagpa-breakout ng price action na ngayon lang lumabas yung news na yan eh. Meralco's power generation arm could achieve 1.5 gigawatt renewable energy. Tapos yung galawan natin last Friday, meron pa news yata dito. Listing plans for GCash in second half is uh, kay Globe yan. Ayan, so yan yung kanina. Franchise laws, class I versus NGCP. Ayan, so ito yata yung yung mayari sa sa usapan kay SGP natin. Okay? So, yan lang muna yung mga post natin na news for today. Walang masyado negative news. Kaya siguro gumalaw yung mga blue chips natin. And then guys, yung ating Patreon as usual, yung mga gusto po ng guide, gustong magkaroon ng trading community, pwede po kayo sumali dito sa Patreon. Paki-double check na lang po yung mga nakalagay na requirements naman dyan. Okay, so refresh ko to. Ayan. So, to trade Asia Prime tayo. So, opening pa lang ng ating market, okay na siya, no? So, verde na yung opening. Until second half, nag-peak pa siya, tapos ng konting profit taking sa end of the day natin. Pero wala yung mga masyadong drop na closing natin, di ba? Yung ginagawa nila last week, pero wala ngayon. So, 244 million na foreign sell. Konti lang yung nag-drop pero kinain ni Wilcon lahat ng blue chips. So negative 4.52%. Laki naman ang drop ni Wilcon. So dito sa blue chips natin, majority is kumita siya. So nag-up sila, nauna si Globe nga po, 4.56 and then si SEC at saka si DMC natin more than 2%. Yung kanilang galawan, ICT, nag-up din siya. Ayun, nabuhay si GGS 1.99%. Okay? So 0.56% yung ginalaw natin, 66. So, konting kembot na lang. So, makaka-breakout na tayo sa 67. 49% foreign participation and then 51% local participation. So, out of the blue, dito sa trending stocks natin, si SurePass yung nabuhay. So, nag-up siya. Laki ng ginalaw. 32.12%. So, siya yung nakita ko na may volume siya, mga nasa 2 million lang. Pero, ayun, enough para i-up siya. So, ang huling usapan natin dito kay X is pagsali niya sa AI eh. Yun yung mga nabasa natin na news sa kanya. Bicor 5.96, ABS, so maganda yung galaw, 5.43, Globe 4.56, KPPI 3.92, Alco 3.57, Mark nabuhay ulit 3.16, CLI, ayan, hindi natin papansin to, 3.14%. So dito sa losers, nauna si PES, minus 7.14, TUGS, minus 5.19, yung mga paborito natin last time ng mga small caps. So, ayaw pa. Si Fruit, minus 3.3, si Home, minus 3.2, All HC, minus 2.67, Axilum, minus 2.61, Lotto is minus 2.64. Okay? So, marami sa mga small caps, ayaw pang gumalaw yung kanilang mga price action naman. Okay? So, tingin tayo dito sa chart. Okay. So, medyo pa-breakout na tayo dito sa 6-7, sabi natin, very good. So, magiging good catalyst yan para sa mga blue chips and ibang stocks natin, maliban sa small caps. Kasi hindi pa eh. Mukhang ayaw pa ng mga small caps na gumalaw. So, pero on the way na tayo, so very bullish. Hopefully, sumunod na yung ibang stocks na natin na ayaw pa rin gumalaw as of now. Pero karamihan sa mga big caps is nakagalaw na po sila. Ayan, so very good yung trend natin. No? Very, very strong siya kasi nga yung net foreign selling maliban sa araw na to, dire-diretso po siya. So pwede yung tignan kay Investa yung net foreign buy natin every day. So halos every day is meron tayo from the past 2 weeks na galawan natin. So malapit pa tayo sa overbought. Kaya sabi natin, potential pa rin naman ng breakout dito sa 6,700 lalo na ngayon. Konting taas na lang is magbi-breakout na si PSE. So hopefully gayahin niya tong. Okay, so last time November yan eh. Okay, so hopefully by February, no? Kasi
sino ba yung nabasa ko? May projection ng 7,500 sa index natin for this year. Si Metrosec yata yun, o si Metrobank. Yung nakita ko na pinoproject niya is 7,500 yung index ba. Medyo bullish siya, di ba? So, konti na lang is o medyo ilang araw pa rin siguro to, no, bago mag-overbought si PSE para sabihin natin baka karamihan ng mga stocks natin na malalaki during this time mag-overbought na rin yung kanilang galawan naman. Okay? So, alam mo naman pag overbought si PSE, nagkakaroon siya ng mga pullbacks. So, hopefully hindi tayo magaya dito sa air na to kung saan malaki yung pullbacks. Pero ano naman so continuous pa rin naman yung uh, pasok po ng ating mga foreign investors. Okay? So tingin tayo sa global market, mukhang day off dito sa US. Hindi natin makita yung galaw, so wala. So ito pa rin yata yung Friday na closing. So last Friday is okay sila, medyo sideways. European market, malakas siya nung Friday, last week Friday na galaw. So ngayon medyo pullback. And then Asian markets, mix pa rin tayo, no? So mix ng green at saka red. Pero yung mga red mababa. And then verde, may mga nakikita tayo na halos 1%, no? Halos 1% yung galaw ng iba. Okay? So, conducive yung trading market. Crypto, babawi kaya to. So, nag-pullback siya ng malakas, no? Verde ngayon lahat ng ng candles natin dito or rather ng chart, pero yung galaw natin bumalik sa 42K si Bitcoin, 25 si Ethereum, and then 318 si BNB. Up si BNB ng 4% for today. Mukhang pullback ngayon, ha. Ayan, puro pullback yung nakita natin. Pero yung mga nag-green, matataas siya, 4%, 4%, 1%. Yung mga bumagsak is more than 1% lang sila. Okay? So hopefully bumawi tayo. So medyo nag-subside yata, nabuhusan na si Bitcoin natin. So baka mag-consume muna to after ma-reach niya yung halos mag 47K si Bitcoin natin last time. Okay? So nagpapahinga yung ating Bitcoin. Ayan, so pag-usapan natin yung ating mga stocks. Unahin natin si Globe. So, big caps ngayon, ang bida ng galaw. Ayan, so diretso yung nakakatusok yung sa mata yung kandila niya. So, nag-breakout. Support natin is dito ngayon sa MA 100. Nasa around 1,766. So, ang next na resistance natin is dito sa 1,847. So, isang candle pa lang naman, pero naging good catalyst para sa kanya yung GCash natin. Ayan. Hopefully, umabot siya dito bago mag-pullback. Earning-wise, nakita naman natin okay naman yung earnings ni Globe natin, pero ba't kaya net foreign sell yung galaw natin sa kanya. So, nag-up po siya for today ng positive 4.56%. Pero meron tayong 46 million net foreign sale sa kanya. So Wealth, UBS ang buyer, SB Equities Call yung ating pinaka-main seller sa kanya. So ang tagal din niya nag-sideways dito sa dito sa bandang baba since December, no? Start ng December nandito siya sa baba, and then ito lang yung pinaka notable na galaw niya for this year. Ayan. So gumanda yung RSI, pero gumagapang na yung RSI pala niya last time, no? Gumagapang na siya dito, nagkaroon siya ng divergence, di ba? So hindi gumagalaw yung price action, pero yung RSI natin is nagbabago yung direction. So okay na rin yung MACD. Ayan. So hopefully pag nag-6.7 si PSE, mag-break siya dito sa 1,859 and then 7K is. Ito yung mga levels niya yata nung kailan ba yung nag-7K to March. Ang taas pala niya dati bago yung February na drop natin sa kanya. O dahil to sa okay. Dahil to sa yung meron siyang tama ba? Follow-on offering, di ba? So nasa kung tandaan nyo pa yung price yun, 1,600 plus yun O 1,700 plus. So medyo nabibigatan sa si Globe. Pero anyway, at least nasa move na siya. Hopefully makabot siya dito pag nag 6,700 si index natin. O nag-breakout doon sa area po natin na yan. Okay? Next, dito natics natin. Tingnan yung price. Okay. Pullback. Parang nag-close na gap siya kanina. Hindi naman totally, pero gusto niya mag-close. Gusto niya mag-close the gap. Okay, so ilagay natin na support is gap. So red candle tayo. Baka i-close niyo muna to bago niya i-diretso ulit yung galaw niya. So another
kailan ulit natin ng catalyst para dumiretso yung galaw ni dito natin. Medyo bearish pa rin yung mga candles na nilalabas niya. So anyway, tignan natin, 2.5 po yung pinaka-support ng candle natin. Okay, technical wise, higher low pa rin naman yung yung ginagalaw niya dito, di ba? Ayan, kita mo ba yung linya medyo hindi siya makapal. Okay. Ayan. So higher low pa rin naman yung yung galawan ni dito natin. So yun nga lang, napaka-volatile ng galaw niya, no? Kasi nagti-10% siya ng isang trading day. Ito ba mga candle na to? Malalaki siya, no? Mga 8% yung candle niya. So anyway, ang prediction natin is baka i-ano muna natin to. Close the gap. Ewan ko kung ito na yung close the gap niya. Pero close the gap bago tayo magberde siguro. Or kung gusto naman niya, berde na bukas para medyo mas maganda. Pero may inverted doji. So alam mo naman pag inverted doji, pag medyo mahina yung stocks, meron siyang kasunod na mga red candles. Okay? So anyway, tignan natin for the coming few days kung makarecover si dito. So meron tayong loss na negative 1.15%. Ilan ba to? 174K net foreign sell. Call Regis ang buyer, call Bennett yung ating pinaka-main seller. Okay? Next, Converge. Gumaganda yung galaw ni Converge natin. So another green day para kay Converge. So on the way siya para i-retest yung peak natin last time dito sa 9.82, which is mukhang maganda naman yung trend niya. Very strong siya, di ba? So ito yung second time na magte-test tayo. Ito yung first time na hindi siya makaangat. Bumalik siya and then nag-rebound. So second time to test yung 9.82. Ano ba prediction mo dito? Ayan. So maganda kasi yung niya. Tinitignan ko yung mga indicators niya. Baka possible man. Pag nag-670 index, kaya niya i-break tong resistance dito sa 9.82. Di ba? Ang sabi dun sa nabasa natin, 12. 12 yung pinaka-fair value sa ngayon nitong si Converge natin. Okay? Kung aabot siya dyan, later on, hindi natin alam kung ano katagal yung galaw na yan. Meron pa siyang upside kung matuloy yung galawan natin dito kay Converge naman. Okay? So very good. Maganda yung sentiment. 1.82% up for today. Kailang net foreign sell. Negative 7.35 million. CLSA call, ang buyer, SB equities, BDO yung ating pinaka-main seller. Okay? So good luck sa mga holders. APX. Okay, so bumalik siya. Lakas ng drop niya last time. 5%. Doon sa pinaka-peak is 10% na rin pala yung drop niya. Nag-retest siya dito. So ano kaya to? Good support kaya tong area na to. So ngayon, ang resistance natin, so magta-try siya ulit dito. Tatlong beses na, no? 1, 2, 3. So kaya siya bumagsak. Nag-triple top siya nung hindi niya kayang basagin yung 3.13. Pero malakas yung niya ngayon, ha? Malakas yung tagatulak natin. Okay. So nakabalik na siya. Gaano kataas na yung binalik niya since dito is 6% yung inakyat niya. So anyway, good. At least hindi nag-breakdown ng diretso yung price action natin sa kanya. Tapos 'di ba, meron tayong nakita dito na net foreign buy. So 3.82% up si APX. Ayan, 35 million. Oh. Sino kaya to? BDO Wealth ang buyer and then BDO Call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay, so may potential pa. Maganda kasi pag nag-breakout to, medyo mas malakas yung sipa natin dito kasi matagal siya na-restrict dito sa bandang taas. Okay? SUP, next. SUP, 0% to. Ba't kaya nag-trending to? Okay. Kasi bumagsak siya and then nag-recover yung price. So gumaganda yung niya. Tinulak siya, nagkaroon ng doji. So bumagsak siya and then tinulak ulit yung price action. So naglalaban yung bulls sa bears natin. Support dito sa 7. Resistance is dito sa 8. So kung price action ng pag-uusapan, very good pa rin naman yung closing natin. Tapos okay pa rin naman lahat ng mga indicators. Gaano kataas ba to? O 8% din yan pag medyo pumitik. Tingnan natin. So medyo controversial yung ating NGCP. So 0% for today minus 2 million at foreign sell. Colpep ang buyer, Macquarie Maybank yung ating pinaka-main seller. At uptrend naman yung niya. Uptrend naman yung direction natin. Okay? And then lastly si ABS-CBN. So hindi natin napapansin pero
nakarangkada na siya, simula ng anong araw ba to? December 19, nagkaroon siya ng breakout. Konso lang siya noong January. Pa konti-konti, umakit na rin pala siya. Okay. So, laki na, no? Simula na umakit siya, halos 40% na pala itong si ABS-CBN natin. So, hindi ko rin masyado pinansin to kasi, di ba, fundamental-wise, medyo mahina si ABS-CBN. Pero, tinutulak, no? Saan kaya gusto mo? Hanggang dito kaya, abot kaya dito sa 6. Yun nga lang, medyo overbought na pala yung RSI natin nandito na sa 70 plus. So baka hinog na rin tong si ABS-CBN. So hanap tayo ng meron ba? Wala na, ito na yung pinaka-next na resistance niya dito. So anyway, good. Kung meron man lang siyang pullback, hopefully umabot siya dito sa 6 pesos natin by the end of January kasi medyo malakas yung galaw niya. Kung mag-pullback siya, medyo strong yung trend niya eh. So medyo malayo pa naman yung support area niya. Kailang overbought na. Ayan. So kung gusto itulak, tamang-tama to para umabot siya dito sa 6.12 pesos naman. Hopefully umabot siya. Support, tama ba yung support line na? Tama yan. Ito yung support. Ito yung resistance niya last time. Ayan, 4.9. Okay? So congrats kung meron kang ABS-CBN. Buti pa sa ABS. Nakabalik na ng 40%. 5.43% up for today. FMS call ang buyer, Upcapsec, FMS yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So balik tayo sa PSE. So first day of trading natin for this week is maganda. And then good chance to break yung 6,700. So tandaan natin yung galaw ng market is nasa blue chips. Ayan, so sa kanila yung sila yung apple of the eye muna. Wala pang spillover sa mga sa mga small caps natin at saka sa mid caps na stocks. Puro blue chips lang. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Pig Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto po na trading community, trading group, stocks to buy, stocks to sell. Ayan. Pwede pong bisitahin yung ating Patreon channel naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.